Praise the Lord! Buhay na buhay ating Diyos at makikita ang kanyang buhay at manifest sa kanyang mga mananampalataya. Amen? Tulad nga ng kinanta natin kanina, yung Amazing Grace, dahil sa dakilang kahabagan, dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, purihin po siya, tayo ay kanyang inayos ang ating mga buhay. Hallelujah. Okay, so I expect a visitors, pero parang hindi ko makita. Kaya ang CIS. Meron kayong taga-CIS dito? Wala. Okay, so anyways, I would like to recognize, of course, everyone na umaten po sa ating fellowship kasama ang ating Panginoon. So palakpakan natin ba ang Diyos? Praise the Lord. So before we go to our sermons, kaya isahin muna natin yung ating pinaka-talata this afternoon. Okay, so sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3. The word which came to Jeremiah from the Lord, saying, Arise and go down to the potter's house, and there I will announce my words to you. Then I went down to the potter's house, and there he was making something on the wheel. But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he made it into another vessel, as it pleased the potter to make. Then the word of the Lord came to me, saying, verse 6, Can I not, O house of Israel, deal with you as this potter does, declares the Lord. Behold, like the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Father God in heaven, once again, salamat po Lord sa iyong katapatan. Patuloy mo po kami, Panginoon, na hinuhubog ng iyong salita. At Lord, hindi mo kami kinakalimutan, Panginoon. Truly, O God, that you are faithful to us. Thank you, O Lord. What else can we say? Hayaan mo, Lord, na sa kayang ibigay, Panginoon, ng aming oras, ng aming atensyon, ng aming lakas, O Lord, ay maibalik namin sa iyo bilang pasasalamat, O Lord, sa lahat ng ginawa mo po sa amin. Once again, O Lord, I am just a vessel. Ang mahalaga, O Lord, ay yung ikaw ang makita. Ikaw ang mag-empower sa amin sa oras na ito. Lord, help us to see your message for this afternoon upang ito po ay maging gabay at palakas po sa amin, O Diyos. Maraming salamat. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, ito ang ating title for this afternoon. Yun, humabol. Ayan. So, okay, tuloy natin. So, clay in the potter's hands ang ating title sa ating sermons for this afternoon. Again, welcome sa CIS SSG Group. Purihin ng Diyos. Actually, nahanap po kayo kanina. Pero dito na kayo. Palakpakan natin si Lord. By the way, CIS SSG Group, they are police multiplier. Ginagawa nila ay, of course, tumutulong sila sa mga police. Malaking tulong din ito sa ating community.
So these are all officers, right? Mga officers sila. Of course, in behalf of ating kapatid na si Brother Matt. Okay? So, let us continue. So, our title is Play in the Potter's Hand. Okay, before we go to our main sermons, ibigay ko lang po ulit yung context and yung content po ng ating pag-uusapan ngayong hapon. So, dito po, ang nangyayari dito, during this time of Prophet Jeremiah, okay, ang bayang Israel, together with the tribe of Judah, ay at this time sila ay pinarurusahan ng Diyos. And the reason kung bakit po sila pinaparusahan ng Diyos ay makikita sa Jeremiah chapter 16 verse 10 to 9. Ayan. So sabi diyan sa Jeremiah chapter 16 verses 10 to 12. Ang sabi diyan, the reason na sila pinarurusahan dahil kung ano yung ginawa na kasamaan ng kanilang mga ninuno po ay siya rin ginagawa naman nila sa pamayan ni Prophet Jeremiah. Talagang sabi ng Diyos diyan, talagang napakatigas ng inyong mga ulo. Matigas ang ulo, bakit? Sapagkat alam naman nila na ibinabawal lang ng Diyos ang pagtawag sa ibang Diyos-Diyosan. Mahigpit na binabawal ng Diyos yan. Ngunit yun naman ang kanilang ginawa. At ang sabi ng Diyos diyan, mas masama pa ang inyong ginawa kaysa sa inyong mga ninuno, ang sabi diyan. Sapagkat hindi lang kayo sumamba sa Diyos-Diyosan, ang ginawa niyo pa, nagtayo pa kayo ng templo kay Baal. Mababasa natin sa Jeremiah chapter 19 verse 5. Nagtayo na kayo ng templo para kay Baal, naghandog pa kayo dito. At ang pinakamasama, pati ang inyong mga anak, inihandog nyo sa Diyos-Diyosan ito. Pero dito sa ating talata, makikita natin yung grace o kahabagan ng Diyos. Kasi dito sa ating talata, this is a message of warning actually. Pinapunta si Prophet Jeremiah sa bahay ng isang magpapalayo dahil may gustong ipahiwatig ng Diyos sa kanya. At pagdating sa bahay ng magpapalayo, nakita nga ni Jeremiah na may pagpapalag yun. Mula sa putik, hinuhubog niya yung putik ito vessel. At nagsalita ang Diyos diyan. Sabi niya, tulad ng magpapalayok niya, ang bayan ng Israel ay nasa kapangyarihan ng aking kamay. Okay? Ngayon, sa verse 7 hanggang sa verse 11 dyan, sabi diyan ng Diyos, magsisi na kayo, bayang Israel, kayo din kayong mga taga-Juda. Talikuran nyo na ang inyong katigasan ng ulo. Itigil nyo na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang sabi diyan ng Diyos. So, kita mo, yung dakilang Diyos, parang ang dating dito siya yung nagsusumamo pa. Itigil nyo na yan. Matutusin, pwede nyo lubusan na i-wipe out. Pero kita mo naman, tahabagan ng Diyos. Itigil nyo na yan, sabi ng Diyos. But unfortunately, pagdating po sa verse 12, ang sabi po ng Diyos diyan, pero ito ang gagawin ng aking bayan. Imbis na talikuran nila, ang isasagot pa nila sa akin, hindi. Magpapatuloy kami sa aming pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang sabi diyan ng Diyos. Grabe. Anyways, God is all knowing. Alam niya na sa kabila ng kanyang pangsusumamo ay magpapatuloy sa katigasan ng ulo ang bayang Israel, kanulo ng Judah. Kaya pagdating sa Jeremiah chapter 19 verse 10 to 11, ito na ang sabi ng Diyos. Dahil alam niya na magpapatuloy katigasan ng ulo, kaya ang gagawin niya, tutuluyan niya na ang lungsod ng Jerusalem ay kanya nang pababaksakin. Ibubuho niya na ito. At ang sabi niya sa verse 11, kahit kailan itong lungsod ng Jerusalem ay hindi na muling mabubuo. Take note, kahit kailan. No wonder sa panahon po natin ngayon, ang bansang Israel ay hindi mabubuo. Dahil ang
malaking pinagkaiba ng lungsod ng Israel ngayon sa lungsod ng Israel noon. Ang Israel po sa panahon ni King David, nakatayo po ang templo ng Diyos doon. Kung saan, yan ang nagsisimbolo na may dakilang Diyos dyan sa bayang Israel. At sa panahon na yan, dinidakila siya ng bawat iba't ibang bansa po mga kapatid. Dahil mayroong Diyos at may bahay ng Diyos doon. Unti-unti po mula nung sinumpa ng Diyos ang lungsod ng Jerusalem, unti-unti hanggang sa totally nawala po ang templo ng Diyos. In 8070, in the time of Emperor Nero, pinasulog niya yan. Nawala po ever since ang templo na pinagawa ng Diyos sa pamamagitan ng King David at ni Solomon. At ito pa pong nakakalungkot mga kapatid, may templo pong nakatayo ngayon sa pinaka-lungsod ng Jerusalem. Alam niyo kung ano? Ang templo ni Baal. Ang templo ng mga Muslim. Na kung saan hindi kumikilala ang Diyos si Kristo. Na kung saan hindi kumikilala siya ang tagapagligtas. Just being frank yun sa Biblia. Sapagkat nangako ang Diyos, sinumpa niya na. Kailanman hindi na mabubuo itong lungsod ng Jerusalem. Datapwat, in May 14, 1948, ang bansang Israel, hindi sila bansa before, by the way, ay naging bansa uli sila. They become a nation, pero kahit kailan, hindi lang muling na itayo yung templo. But, you know, dahil tapat ang Diyos, nandun pa rin ang kanyang kagandahan loob, hindi pa rin nakalimutan ng Diyos yung pangako niya kay Abraham. Patuloy pa rin niyang kinukupkup ang bayang Israel, mga kapatid. Well, in fact, dahil sa kanyang katapatan in Zechariah chapter 12, muling nangako, nagsalita muli ang Diyos sa pamamagitan ni Prophet Zechariah. Ang sabi niya noon, muli kong dadakilain ang bayang Israel. Pero yung mabuo, hindi na. Yung mga panahon na yan, kung babasahin mo ang buong chapter 12 ng Zechariah, makikita mo pahiraling muli ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa bansang Israel. Maraming lalaban pero walang mananalo. Dahil ipapakita muli ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Now the point is, hindi na mabuo. Pero in Revelation chapter 21 verse 2, ang sabi po rito, kasi ito ang plano ng Diyos. Hindi na mabubuo ang lungsod ng Israel dito sa lupa, pero pagdating sa future sa langit, gagawa ng bagong lungsod ang Diyos at ang tatawag nila sa bagong lungsod na yan is the Holy City of Israel. Palakpakan natin ito. At alam niyo kung sino ang titira rito? Lahat ng sasampalataya kay Jesucristo. Purihin kasama po tayo dyan. Makikita natin namin. So, yan yung context ng content ng ating talata. As I have said a while ago, it is a message of warning. Dito pa, sinabi ng Diyos diyan, tulad ng magpapalayot na sa aking kamay, itong bayang Israel. At nakita nga ni at that time, pinapakita rin ng Diyos diyan na gagawin niya kung ano ang gusto niya gawin. Sabi diyan sa verse 6 ng Jeremiah 18. So yun yung context and content. Now, pupunta tayo sa main sermon natin we have 2 pointers lang sa hapon ngayon. So, dalawa, God as the potter, and point 2, the clay in the potter's hand. Now, ayon sa ating pinakatalata po, yung pagpapalayot dito, it symbolizes God. Okay, that symbolizes God yung magpapalayot dito. Okay. Ngayon, nakita ni Prophet Jeremiah na yung magpapalayok sa kanyang kamay, hinuhubog niya yung putik, at the same time, pinaiikot niya yung wheel sa pamamagitan na pagpadyak ng pa. So, kontrolado niya. Itong kamay at pag-ikot ng wheel, this represents the full power and full authority of God. Ibig sabihin, in short, that God is in total control, mga kapatid. Okay? So sinasabi niya dyan na ang Diyos is in total control. Now, napakahalaga po sa ating mga mananampalataya knowing that God is in total control sa ating mga buhay. If God is in total control, wala po dapat tayong katakutan, mga kapatid. Nothing will make us fear. Wala rin dapat tayong
ipangamba o ipag-worry o ipag-alala. If you know that God is in total control sa iyong buhay. Can you say amen? Actually, itong konsepto po na ito ay nakita po ito ni Haring David. Si King David nung siya'y bata pa lamang. Okay, in 1 Samuel chapter 17 yung kwento dyan, when young David faces one of the greatest army at that time, si Goliath, isang sundalo o isang mandirigma ng Philistine. 9-footer, ang laki. Malakas, malaki, mahusay sa pakikipaglaban, marami na siyang natalo ng grupong yan. Pero bata pa lang si Haring David, nakita na po niya ang konsepto sa kanyang buhay na that God is in total control sa kanyang buhay. May dalawang sinabi si Haring David bago niya kinalaban itong si Goliath. Pakita natin yung verse 45 muna, then yung verse 47. Ang sabi po ni Haring David diyan, hinarap niya si Goliath. Okay? Sa yung eksena, pagkakita ni Goliath, laki niya eh. Ano? Isang musmus na bata ang hinaharap niyo sa akin? Insulto na malaki para sa kanya. Sumagot naman ito si young David. Probably, ayon sa theory, ay nasa 14 to 16 years old pa lang si young David yan. So sabi ni King David sa verse 45, hindi ko kailangan ng sibat, hindi ko kailangan ng taba, sapagkat lalabanan kita sa pangalan ng aking Diyos. At ang Diyos na yan ay ang Diyos ng Israel. Anong sabi niya? Na makapangyarihan. Take note, makapangyarihan. Sa salita na yan ni young David, alam niya na that powerful God ay kasama niya at siya ang may laban o may control dito. Pagdating sa verse 47, anong sabi ni Haring David? Patuloy yung sinabi, hindi pa na-post mo anak para makita nila. Sa verse 47, ang sabi naman ni King David, okay, ito ko. But anyways, purihin ng Diyos. Ituloy lang natin. Sa verse 47, ang sabi naman po ni Haring David dyan, lalaban ako sa iyo at titiyakin ko na ikaw ay pupugutan ko ng ulo at pati ang iyong mga tauhan, lahat ito papakain ko sa ibon. Grabe yung confident ni young David. Tabay tuktong niya, sapagkat ang laban nito ay laban ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ng Diyos. Knowing that God is in total control sa iyong buhay, ay kahit ilang pong Goliath ang harapin mo, dahil hindi ikaw ang lalaban, it is God in total control. Ibig sabihin na. Kaya mahalaga ito sa ating mga mananampalataya, in any situation po sa ating buhay, ano man pong ating harapin, tandaan natin, ang Diyos ang may control ng lahat. He is in total control. Amen. Punta tayo sa point 2. Try to fix it up. Now, punta tayo sa point 2. Yung clay po dito sa ating talata, it symbolizes Israel. Okay? But it doesn't mean na yung mga katutubong Israel lang ang nasa kamay ng Diyos. Because itinuturo po ng Biblia na lahat po ng sumasampalataya kay Kristo Jesus, okay, ay naging bayan ng Diyos. Sabi sa Roma chapter 2, verse 28 to 29, sabi po na maliwanag dyan ni Pablo, ang tunay na Hudyo ay hindi isinilang bilang isang Hudyo. Ibig sabihin, ang tunay daw na Hudyo, hindi po isinilang siya ay tunay na siyang Hudyo. Ngayon, pagdating sa next verse, sabi dyan, sapagkat ang tunay na Hudyo ay yung binago ang kanilang puso, binago ng Diyos. Yan daw po ang tunay ng mga Hudyo. Ngayon, patuloy na piniwalag ni Pablo sa Galatia chapter 3, verse 26. Dito, kausap ni Pablo sa church in Galatia, ay may mga Hentil dyan, hindi mga katutubong Hudyo. At sinabi niya sa kanila, Galatia 3:26, okay, tayo ay naging mga anak ng Diyos dahil sa pananalig natin kay Kristo. Ayan. Praise the Lord.
Tayo ay naging anak ng Diyos dahil sa pananalig natin kay Kristo. At patuloy niya paliwanag sa verse 29, okay? Lahat ng sumampalataya kay Kristo o naging kaisa kay Kristo ay naging nasalahin na ni Abraham. Okay? At dahil dyan, kasama tayo na rin na magiging tagapagmana ayon sa mga ipinangako ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ulit. Alam po nyo, itong sermon natin ngayon, ang dami pong thank you Lord. Okay? Tuloy natin. Nakailang thank you Lord na tayo. Kasi makikita natin dito yung grabing amazing grace ng Diyos. Tingding kahabagan niya. Okay, tuloy natin. So sabi dyan, ang sumampalataya kay Kristo Jesus, naging kapamilya tayo. So naging, hindi man tayo katutubong Hudyo mga kapatid, tayo ay naging kaisa sa Diyos para na rin tayo naging Hudyo dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Okay? Now, maganda ito. Ibig sabihin kahit po tayo ng mga hintil ay naibilang sa pamilya ng Diyos dahil sa pananampalataya, dahil sa kagandahan loob ng Diyos. Ngayon, during the time of Prophet Jeremiah, ang putik po mga kapatid ay halos walang silbi. Useless. In the time of Prophet Jeremiah. Halos walang kasangkapan na ginagawa gamit ng putik. At take note, yung putik na ito, luwad ng putik. Putik sa pinakaputik, ika nga. Okay? During the time of Prophet Jeremiah, karaniwang ginagamit, ginto, mga tanso, mga bakal, buhangin, mga mayayamang lupa. Okay? Yun yung mga ginagamit nila. Pero putik, wala. Iisa lang ang gamit ng putik sa panahon na yun. Ang gawin silang palayok, hindi kaya gawin silang banga. At iisa lang ang gumagawa niya, ang magpapalayo. Sabi ni Jesus Christ sa John 15 verse 19, ang sabi ni Hesus Kristo, hindi kayo taga-sanlibutan, ang sabi ni Jesus. Kaya hindi kayo tanggap ng sanlibutan, hindi kayo mahal ng sanlibutan. Kayo ay taga-langit. Ngayon, kinapuputan kayo ng sanlibutan nito dahil pinili ko kayo, ang sabi ni Jesus. Pinili tayo. Tayo yung mga putik, ang pumili lang sa atin ay ang Diyos. Palakpakan natin siya. Isip kayo, Lord. Hindi ka dito, hindi ka pilak, hindi ka tatso o anuman. Ikaw ay isang putik at luwad ng putik. Pero ang pumili sa'yo, walang iba kundi ang Diyos. Amen. Grabe, no? During that time, dahil nasabi ko, walang magkakagusto sa putik. Pero may magpapalayo na kinuha ito. Pinili na tayo. At ito pa ang napakaganda. Hindi lang tayo pinili, kung hindi, hinubog po tayo ayon sa kanyang plano. In His perfect plan. In Jeremiah 29:11, ang sabi po ng Biblia dyan, ang sabi ng Diyos, for I have a good plan for you, not a plan of evil, to give you an expected end, to give you a hope. Putik, binigyan ng hope. Putik, may planong maganda ng Diyos. Okay. Nung pinili itong putik na ito, hinubog po ito. At bakit po ito hinubog mga kapatid? May purpose. Ginawa siyang banga o hindi kaya pala. At bakit? Alam po ninyo, dalawa lang ang gamit ng palayo o banga sa panahon ni Prophet Jeremiah. Ang pag-imbakan ng pagkain at ng inumin. Alam po ninyo, ang pagkain ay inumin ay sobrang halaga. Sapagkat kung walang pagkain, kung walang inumin, walang buhay sa mundo. Team Shake, thank you, Lord. Yes, thank you, Lord. Makikita niyo yun. Putik, ginawang bangaw palayo upang pag-imbakan ng pagkain at ng inumin. Napakalaking papel na ibinigay sa ating Diyos. Ngayon itinuturo po ng Biblia mga kapatid, ang pagkain at inumin ay may spiritual significance mga kapatid. Ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang,
Kung hindi, ang tao ay nabubuhay din sa pamamagitan ng salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, spiritual food, mga kapatid, ang inilagay sa atin. Pangalawa, inumin, sabi ni Jesus sa John chapter 4, verse 14, kausap niya isang Samaritana, sabi niya, ang aking inumin na ibibigay sa iyo, sino man iinom nito, kailanman ay hindi na mauuhaw at magdudulot ito ng buhay. Kita natin kung anong papel natin. Isang putik, ginawang imbakan ng pagkain at ng inumin. Alam niyo sa mundong ito ngayon, mga kapatid, napakarami gutom sa salita ng Diyos. Napakaraming uhaw sa presensya ng Espiritu Santo. Pero napakapalad mo, isa ka lang putik, pero pinagkatiwalaan ka ng salita ng Diyos, pinag-imbaan ka ng kanyang salita, at pinagtiwalaan ka ng kanyang Espiritu. Can we say, thank you, Lord? Thank you. Putik ka lang, pero ang laki ng role mo. Hallelujah. Isang putik, inubog ng Diyos sa isang napakatakilang lalaki. Alam niyo, mga kapatid, itong putik na ito na ginawang bangal, alam na ito ginagamit tayo. Gagamitin tayo. Yun ang purpose kung bakit tayo inubog, mga kapatid. At habang po tayo ginagamit, tandaan natin, ang tawag din sa atin ng isang babasagin bangal o babasagin palayo. Nakarinig na kayo. Alam daw habang tayo ginagamit, di po maiwasan na tayo ay mabasag, masira, o hindi po kaya magkalamat. Okay. Totoo yan. In the first place, paalala lang po, hindi ang Diyos ang sumira sa atin. Because in the first place, ang Diyos pa nga ang humubog sa atin. Putik lang tayo, hinubog po tayo. Kung paggamitin niya. Pero along the way, habang tayo ay nagagamit, hindi maiwasang masira tayo dahil madali lang tayong mabasa. And God made it that way. Why? To keep us humble. Para lagi nating maalala na ikaw ay kinahabagan ng Diyos nang hindi ka dumating sa punto na ikaw'y nagmamayabang. Kaya tayo mga Kristiyano, madali tayong masaktan. Sino Kristiyano tunay dito ang hindi nasaktan? Taas ang kamay. Ay, diba? Pero totoo, ang tunay na Kristiyano, ang isang babasagin ba nga, napakadaling masira. Bakit? Gawa lang sa luwad ng putik eh. But you know what, one thing na maganda, nandiyan ang ating magpapalayo. Kung bakit tayo nasisira, maaaring kagagawan din natin minsan eh. At of course, pwedeng kagagawa ng iba. At number one, of course, kagagawa ng diablo. In John chapter 10 verse 10, sabi niya, ang gawain ng demonyo ay magwasak. Okay. But again, nandiyan pa rin ang Diyos, handa siya involve tayo. Ngayon, kapag tayo ay nasaktan, tandaan natin, the only way para may transform ka uli ng Panginoon ay tuluyan kang waraking durugin. Katulad ng nakita ni Prophet Jeremiah. Ang isang banga na nasira, walang pakinabang, pero aayusin muli niya ng Diyos. Dudurugin niya yan at lalagyan niya ng tubig upang sa gayon, katulad ng dati kung paano ang hinubog na ikaw isang putik lang, ay madali kanyang muling ayusin. Itong konsepto na ito, mga kapatid, naranasan natin ng karamihan. Karamihan ng ibang Kristiyano, pagdating na sa pagdurog sa kanya, o godly sorrow na tinatawag, ayaw niya na. Pero tandaan mo, kung hindi gagawin ng Diyos yan, hindi kanya maayos katulad ng dati. Kaya dapat payagan mo ang Diyos na tuluyan kang durugin. Sample, si Haring David. Si Haring David, we all know his story. Nasira siya. Paano? He committed a heinous crime. Nirape niya si Bathsheba. Pinapatay pa niya ang asawa ni Bathsheba. Tama?
Nasira siya roon eh. Pero tunay siyang mananampalataya. Nasira siya. Ngayon, lalo pa siyang sinira ng Diyos eh. Paano? Nung manalangin niya siya, humiling siya sa Diyos, dahil nagkabunga yung ginawa niya kay Bathsheba, sabi niya, pwede ba, huwag mong kunin ang aking anak. Pero anong nangyari? Anong sagot ng Diyos? Kinuha ang buhay ng kanyang anak. Sa mga panahon ko na yun, mga kapatid, si Haring David ay sobrang broken hearted. Durog na durog siya. Nasira na siya sa pagkakasala, lalo pa siya nadurog nung kinuha ang kanyang mahal sa buhay. Pero anong nangyari? In Psalms chapter 51, makikita natin kung anong klaseng puso na hinubog ng Diyos na meron si Haring David. In Psalms 51, nanalangin siya at humingi siya ng awa at sabi niya, karapat dapat o Diyos na ako ay parusahan. Wala nang argument. I am guilty and worthy to be punished. At ang sabi naman ni Haring David, pero Lord, maawa ka sa akin. Ang awa mo na lang ang aking pag-asa. At pagdating sa verse 10, Psalm 51 verse 10, ang sabi ni Haring David dito, O Lord, create in me a pure heart, O Lord. Sapagkat broken na ang puso ni Haring David. Ngayon, pagdating sa verse 12, sabi ni David na patuloy niyang panalangin, O Lord, restore to me the joy of my salvation. Ang isang taong Kristiyano, kapag durog na, pakiramdam niya, wala na siyang kagalakan. Pero ang napakaganda sa isang tao na hinubog ng Diyos ang kanyang puso, imbis na siya ay lumayo sa Diyos, lalo pa siyang lumalapit sa Diyos. The more he longed for the hands of the Lord to fix him again. In Psalms chapter 34 verse 18, ang sabi diyan, ni King David din, malapit ang puso ng Diyos sa mga taong broken hearted. Sa mga taong sawi ang puso. Tinuro din ni Jesus siya sa Matthew chapter 5 verse 4, sabi ng Panginoong Jesus, Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Sabi ng Panginoon. Tandaan po natin sa isang tunay na mananampalataya, kapag ikaw ay brinake ni Lord, the more ka pang naglulong sa Kanya. The more ka pang umahanap ng Kanyang kalinga. Pero ang puso na hindi binago ng Diyos, kapag sila ay nadudurog, kapag sila ay nasasaktan, ang response nila ay gumanti sa Diyos. They become more rebellious at nagre-resulto pa ng pride. Look at the heart of King Pero. Parehas lang halos ang dinalas na kay Haring David. Namatayan din ng anak si King Pero. Tama? Pero anong puso ni King Pero? I do not accept the Lord. I will go against Him. Puro kontra ang ginagawa niya. Kaya purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Magagawa mo, tumawag sa Diyos, bakit in the first place, binago ng Diyos ng puso. Kasi diyan makikita ang isang tanda ng tunay na Christian. Ang tunay na binago ng Diyos. Ang tunay na mga Hudyo ay yung binago ang kanilang puso. Kasi palakpakan natin siya. Ngayon, bilang isang clay na walang silbi, tinuturo din po ng Biblia na ang katulad din natin ay isang patay or spiritually dead. Makikita natin sa Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang 2. Ang sabi diyan ni Pablo, dati-rati tayo ay mga patay. Tayo ay alipin ng kasamaan. At kung ano ang gusto ng mundong ito, ay siyang ating sinusunod. Pagdating sa verse 1, Ephesians 2:5, ang sabi po diyan, ngunit, binuhay tayo ngayon kasama si Kristo Jesus. Ibig sabihin, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, dati tayo mga putik, mga patay, kinuha tayo ng Diyos, sinubog tayo, now we become spiritually alive. Say,
Nung tayo spiritually dead pa, tayo ay mga bulag. Lumalakad sa kadiliman at di makakita sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero nung tayo hinubog na ng Diyos, tayo ngayon ay mga nakakakita na. Tayo ngayon ay gumagawa na ng righteousness. Nakikita natin ang tamang gawa. At di lang yun, nakikita na rin natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ngayon, nandito kayo. Kasi kayo yung mga nakakakita na, nagpupuri sa Diyos, sumasamba sa Diyos para sa Kanya. Nung ikaw ay spiritually dead pa, hindi mo magagawa yun. Pero dahil binuhay ka ng Diyos, nandito ka ngayon. Isang putik na ngayon ay nagpupuri sa Diyos. Palakpakan natin ulit siya. Thank you, Lord. Nung spiritually dead pa tayo, mga kapatid, okay? Nung spiritually dead pa tayo ay mga ligaw. We are lost. At di natin kayang hanapin ang Diyos. Wala tayong kakayahan. Kaya gaya na sabi ko kanina, nung tayo mga spiritually dead pa, imbis na sa simbahan ka pumunta, sa ganitong mga gathering, saan ka nagpupunta sa inuman, kasama ang barkada, ang iyong pinagagawa ay wala namang kabuluhan. Pero ngayon ikaw ay nakakakita na. I mean, you are now not lost. You have been found right now. Kaya nandito ka kasama namin, kasama ang Panginoon. At sinasabi ko sa iyo, once na nahanap ka ng Diyos, kahit kailan ay hindi ka na muling mawawala. Sabi sa John chapter 10 verse 9 ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino mang papasok sa akin ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatagpo siya ng pastor. Once na nahanap ka ng Diyos, once nahanap ka ng Panginoon at inilagay ka na niya sa kanyang kawan, kahit kailan hindi ka na muling mawawala. Can you say amen? At darating po ang panahon, finally we will be at home with our Lord. Why? Because we already found the way. And that way is none other than but our Lord Jesus Christ. We say, thank you Lord na naman. Thank you, Lord. Magsasawa tayo sa thank Lord dito. Sa sermon ngayon. Before, yung spiritually dead pa po tayo, we are under the law. At kapag tayo ay nasa ilalim ng kautusan, tayo rin ay nasa ilalim ng isang sumpa. Galatians chapter 3 verse 10, ang sabi dyan, ang nagsisikap na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, Galatians 3:10, ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sumpain ang hindi tumutupad sa lahat ng kautusan. Napakabuti ng Diyos, pinalaya niya tayo sa pamamagitan ni Yesu Cristo. In Galatians chapter 4 verse 4, ang sabi diyan, in due time, sa tamang panahon ay tinakda ng Diyos, isinilang si Yesu Cristo ni Maria. Isinilang siya sa ilalim ng kautusan upang palayain tayo, mga nasa ilalim ng kautusan. Yes, thank you Lord na naman. In Galatians 3:25, ang sabi diyan, ang mga sumasampalataya kay Kristo Jesus ay wala na sa ilalim ng kautusan. Grabe. Si Jesus ang nagpalaya sa atin sa ilalim ng kautusan, ganoon din sa sumpa ng kautusan. In Romans chapter 10 verse 4, sabi diyan, si Jesus ang katuparan ng kautusan. Kaya lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay napalaya na sa ilalim ng kautusan. At kung ikaw ay napalaya sa ilalim ng kautusan, ikaw ay wala na sa ilalim ng sumpa. In Romans chapter 4 verse 15, ang sabi diyan, sapagkat kung wala ang kautusan, wala rin ang pagsalansan ng kasalanan. Salamat at pinalaya tayo ni Jesus sa kautusan. Amen. Totoo yan. Ngayon, tandaan natin. Yes, right now we are a tangible vessel. Madali tayong masira. Gawa lamang tayo sa luwad ng putik. But remember this promise of our Lord. Itong babasaging
banga na ito, darating ang panahon, we will become unbreakable vessel. Because in 1 John chapter 3 verse 2, ito ang sabi ng Apostle John, tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nayahayag ng ganap ang tunay nating kalagayan. Taas ng kamay ng mga anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, tayo mga anak ng Diyos, pero hindi pa nayahayag ng ganap ang ating tunay na kalagayan. Pero pagdating ng dakilang araw na yun, kung ano si Jesucristo, ay magiging ganun din tayo. Let me say, thank you Lord na naman. Thank you, Lord. In Philippians chapter 3 verse 21, sapagkat itong ating babasaging katawan, this banga na madaling masira, ay papalitan ng glorified body katulad ng katawan ni Kristo. Kaya someday, we will become an unbroken vessels. We will say, thank you Lord. Thank you, Lord. Grabe. Tatapusin ko itong sermon na ito sa isang mixing kwento. Okay? Merong isang napakagaling na basketball player, napakahusay niyang manglalaro, at talaga namang during his time, marami siyang na-attain, ilang beses siyang naging MVP. Ano? Dumating yung time na humito na siya sa paglalaro at na nagko-coach na lang siya. Ngayon, nung magko-coach na siya, naalala niya yung kanyang nakaraan ng kapalpakan din niya sa buhay. Na isa ay paglalagala lang sa kalye noon. At may nag-train din sa kanya at mula noon ay naging mahusay siyang manlalaro. Naalala niya yung kaya namili rin siya ng mga gagawin niyang player sa kanyang team. Ngayon, nakapili na siya, of course, train niya to, hinuhubog niya ito. Okay? Pero meron doon isa na matigas ang ulo. Hindi lubusan na nagpapasakot po sa kanya. Ngayon, dumating ang time championship. Kahit na may kaptigasan, kakulitan ang ulo ng isang player na yun, ay isinabak pa rin niya sa laban, pinagkatiwala pa rin niya yung laro. Dahil matigas nga ang ulo, hindi sumusunod sa instruction ng coach. In short, natalo. Pero hindi pa rin give up ng coach yun. Training pa rin niya, tinuruan pa rin niya. Again, dumating uli sa championship, napalaban uli sila. Guess what? Ang ganun ginawa niya doon sa player na yon, pinaglaro niya pa rin. Championship uli yun. Katulad ng una, pinagkatiwalaan pa rin ngayon. Alam niyo anong ginawa? Nung matigas ang ulo na yun, this time, ingat na siya. Lahat ng instruction sa kanyang coach, sinusunod niya. Pag sinabi ipasa mo, pasa niya. Pag sinabi mo, umatras ka, umatras ka. At of course, eventually, nanalo ang team niya. Ganun din tayo. Ganyan ang ginawa sa atin ng Diyos tulad sa isang magpapalayo. Ilang beses tayo pumapalpak, dumating sa point ng tigas ng ulo natin, ayaw natin sa ulo ng Panginoon. Pero hindi pa rin tayo hinihingap ng Diyos, patuloy pa rin po niya tayong tinuturan, patuloy pa rin niya tayong hinuhubog. Patulad ng panawagan dito ng Diyos kay Prophet Jeremiah sa panahon na yan, ang panawagan, magbago ka na, magsisi ka na, itigil mo na, napagkat hindi ka dapat sana parusahan ng Diyos. Ang dapat sa iyo, ikaw kanyang pinagpapala. Kaya maraming pagkakataon, maaari, some of us, naging matigas ang ulo. Pero napakubuli rin Diyos. Imagine mo, siya ang nagpatalo nung unang championship, pero siya pa rin ang inilaban sa pangalawa. Ganyan ang Diyos. Putik ka, inubog ka na isang banga, pinagkatiwalaan ka ng napakadakilang layunin. Kahit na nabibigo ka pa, muli ka pa rin pagkakatiwalaan ng Diyos. Dahil dyan ka natin na. Pwede natin ba mag-thank you ulit kay Lord. Palakpakan natin. Thank you, Lord. So what we have learned for today. Okay, so this is what we have learned for today. God as the potter, He is in total control in our life. We fear not, we worry not, and we have confidence because He is in total control. Number 2, the clay in the potter's hand. Pinili tayo, we are chosen to be His vessels. Okay? Hinumog niya lalo, molded for His purpose.
Kaya yan ay para pagkatiwalaan tayo ng kanyang salita at ng kanyang espiritu. Next. Nasa clay, we are spiritually dead. Okay? Pero ngayon, we are spiritually alive in the Lord. Before we are lost, but now are found. Before we are blind, but now able to see. Before we are in bondage of the law, but now we are free under the law. Okay, sinadya ng Diyos na tayo babasagin. We are made as a tangible vessels para paalalahanan na tayo ginahabagan lamang. Now, sa ngayon tayo ay breakable vessels. But in the future, as God promised, you will become an unbreakable vessels. So tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan, amang Diyos na humuhubog sa amin. Salamat po muli sa paalala mo sa hapon na ito. Ikaw po, O Diyos, ay nangungusap sa amin. Ito ay isang paraan muli ng paghuhubog mo. Ito ay isang paraan muli ng pagpanawagan mo sa amin. Paalala na rin, Panginoon, na Lord, ikaw ay nagtiwala sa amin ng isang dakilang layunin. Lord, salamat pinagkatiwala mo sa amin ang iyong salita. Salamat, Panginoon, at pinuspos mo kami ng Espiritu Santo upang sa gayon, mapapakain din po namin ang mga nagugutom at abutin namin ang mga nauuhaw, O Diyos. Katulad namin na ngayon ay busog at kailanman ay hindi na nauuhaw, O Lord, ay maranasan din po ng iba ito, Panginoon. Lord, right now, maaari kami madaling masaktan, madaling masira. Pero Lord, may pangako ka at maaasahan namin that someday, O Lord, maaalis na itong lungkot sa amin. Wala na kaming hirap, wala nang lungkot, wala nang sakit, Panginoon, katulad ng iyong pinangako. Lord, kami mga hintil. Sa putik, kami ay luwad. Pero Lord, dapat kami ay mga hintil, mga luwad ng putik. Lord, ibinilang mo kami sa lahi ni Abraham. Salamat, O Lord, for that amazing grace, O Lord. Ngayon, itong putik na ito, O Diyos, ay nagpupuri, nagsasamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. At muli, O Lord, akin na pong tinatagubilin ang aral ng iyong salita sa hapon na ito sa aking mga kapatid. Maraming salamat. Tinatagubilin ko na po itong mga gawain na ito. Sa ngalan ni Jesus at sa Espiritu Santo. Amen. Purihin ng Diyos.